Ka-Express, Gilas, jackpot na ba ito? Sa gitna ng ingay sa PBA, isang pangalan ang biglang umalingaw-ngaw, si Benny Boatwright. Hindi lang basta comeback, kundi isang matinding pahayag agad. Sa kanyang pagbabalik bilang import ng San Miguel Beerman, umarangkada siya ng 41 points, may lakas sa rebounding at kontrolado ang buong daloy ng laro na parang walang nawalang ritmo. Ito yung klaseng performance na hindi lang pang highlight reels, kundi pang national team conversation. Hindi ito random at lalong hindi tsamba. Matagal nang nasa radar ng samahan basketball ng Pilipinas si Boatwright bilang posibleng naturalized player, hindi lang dahil sa numero, kundi dahil sa kakaibang skill set na suwak sa international basketball. Isang 6'10" na kayang tumira sa labas, may post presence, at may kakayahang gumawa ng sariling opensa. Ngayon ang tanong, eto na ba ang hinahanap ng Gilas matapos ang era ni Justin Brownlee? Kung ganito ang version ni Boatwright, hindi lang siya option, isa siyang seryosong sandata para sa hinaharap. Biglang may sumabog sa PBA at hindi ito ordinaryo. Sa kanyang unang laro, pabalik sa Commissioner's Cup, hindi na siya nag-adjust pa, sumabog agad. Ang 41-point performance ni Boatwright ay hindi simpleng pagbabalik kundi isang paalala kung gaano kataas ang kanyang offensive ceiling. Hindi na siya bagong import na gustong magpakitang Gilas, isa na siyang kilalang puwersa na mas lalo pang gumagaling. Kung babalikan ang kanyang naunang stint, isa siya sa pinakadominanting import sa liga at naging bahalagang bahagi ng kampanya ng San Miguel patungo sa titulo. Pero pansamantalang nawala siya dahil sa paglalaro abroad at ilang kondisyon sa kalusugan. So ngayon, bumalik si Boatwright na mas handa at mas buo ang laro. At kasabay ng kanyang pagbabalik ay ang muling pag-init ng usapan tungkol sa kanyang naturalization. Habang umaasa pa rin ang Gilas kay Justin Brownlee bilang pangunahing sandigan, malinaw na kailangan na rin ng susunod na hakbang. Hindi sapat ang may pamalit lang, ang kailangan ay isang player na kayang magbukas ng panibagong dimensyon ng sistema. At sa ipinakita ni Boatwright, parang sinasabi niya na hindi siya backup plan, kundi isang pangunahing option na handang pumalit sa tamang panahon. Dito pumapasok ang mas malalim na usapan. Hindi lang ito tungkol sa stats, kundi sa fit sa modern FIBA basketball. Si Boatwright ay isang stretch big, isang uri ng manlalaro na matagal nang hinahanap ng Pilipinas. Kapag may ganitong player sa loob, lumalawak ang floor spacing, nagkakaroon ng driving lanes ang mga guards, at nagiging mas unpredictable ang opensa. Ito ang tinatawag na tactical advantage na kulang sa maraming laban ng Gilas sa international stage. Well, hindi lang opensa ang kanyang dala, may sukat din siya, may lakas sa ilalim, at sapat ang bilis para makipagsabayan sa international competition. Sa mga torneo tulad ng Asian Games kung saan mas physical at mas systematic ang laban, ang ganitong klaseng player ay napakahalaga. Kung ihahambing kay Brownlee, malinaw ang pagkakaiba. Si JB ay isang system player na perfecto sa structure at discipline play, habang si Boatwright ay isang high-ceiling option na kayang magbago ng takbo ng laban sa isang iglap. So ngayon ang tanong ay hindi na kung pwede siya sa Gilas, ang tanong ay kung kailan siya magiging handa na maging bahagi dito. Dahil kung magtuloy-tuloy ang kanyang performance at maayos ang proseso ng kanyang naturalization, hindi malayong maging pangunahing sandata siya sa susunod na malalaking torneo. Ito na ang puntong matagal nang hinihintay ng Gilas, ang paghanap ng susunod na haligi. Habang nananatiling mahalaga si JB sa kasalukuyan, hindi may kakaila na kailangan na ng plano para sa hinaharap. At sa ipinakita ni Boatwright, handa na siyang maging bahagi ng bagong yugto. Ang kanyang 41 points ay hindi lang personal na tagumpay, isa itong malinaw na mensahe na kung kailangan ng bagong lakas ang ating pambansang kupunan, andyan siya. Pero hindi ito simpleng desisyon, ang naturalization ay dumadaan sa proseso, nangangailangan ng tamang timing at pagkakaayon sa programa ng kupunan. Sa ngayon, mukhang nagkakatugma ang lahat, bumalik siya sa PBA, nasa magandang kondisyon at muling ipinapakita ang kanyang elite form. At kung pag-uusapan ang mga darating na competition, lalo na sa Asian Games, ito ang perfectong pagkakataon para subukan ang bagong kombinasyon ng talento at sistema. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa isang 41-point game,
Ito ay tungkol sa posibilidad ng isang bagong mukha ng Gilas Pilipinas. Isang player na kayang magdala ng bagong identity, bagong lakas at bagong direksyon. At kung magpapatuloy ang ganitong klase ng performance, hindi na ito tanong kung mangyayari, kundi kung kailan ito tuluyang mangyayari. Sa mas malalim na pagtingin, ang pag-usbong ng pangalan ni Benny Boatwright sa usapan ng Gilas ay hindi lang simpleng hype na dala ng isang malaking laro. Ito ay isang strategic signal kung saan maaring pumunta ang direksyon ng Gilas sa susunod na cycle ng international competition. Kung i-analyze ng maigi, ang pinakamalaking value ni Boatwright ay hindi lang sa kanyang scoring, kundi sa kanyang positional versatility, isang bagay na napakahalaga sa modern FIBA environment kung saan ang laro ay mas mabilis, mas spacing-oriented, at mas dependent sa decision-making ng big man. Sa mga nakaraang taon, ang Gilas ay madalas na nahihirapan laban sa mas matatangkad at mas athletic na koponan mula sa Oceania at East Asia. Kahit may presence sa loob, nagiging predictable ang opensa kapag walang big man na kayang mag-stretch ng depensa palabas. So dito pumapasok ang unique profile ni Boatwright. Hindi siya traditional center na nakaangkla lang sa ilalim. Kaya niya maglaro sa perimeter, tumira sa labas at mag-initiate ng offense mula sa high post. So ibig sabihin, kaya niyang i-unlock ang iba't ibang sets na hindi ganoon ka-effective kapag ang big man ay limited sa paint. Kung i-compare kay JB, makikita ang malinaw na contrast sa kanilang epekto sa sistema. Si JB ay isang glue guy, isang player na kayang mag-adjust sa kahit anong lineup, hindi dominant sa bola pero highly efficient. Sa kabilang banda, si Boatwright ay isang usage-heavy player na kayang maging focal point ng opensa. Ang ganitong klaseng player ay mahalaga lalo na sa mga pagkakataon na kinakailangan ng Gilas ng scoring burst laban sa mas malalakas na depensa. Pero may kaakibat din itong risk. Ang pag-integrate ng isang high-usage player sa national team ay nangangailangan ng tamang balance. Hindi pwedeng umikot lang ang opensa sa kanya dahil mawawala ang rhythm ng ibang key players. Kailangan ng coaching staff na mahanap ang tamang blend kung saan magagamit ang kanyang scoring nang hindi nasisira ang team chemistry. Ito ang magiging tunay na hamon kung sakaling tuluyang maging bahagi siya ng programa. At isa pang factor na dapat isaalang-alang ay ang timeline. Ang naturalization process ay hindi instant at kadalasan naapektuhan ng injuries, scheduling, at administrative requirements. Kahit gaano kaganda ang performance ni Boatwright ngayon, kailangan pa rin itong i-align sa long-term plan ng Gilas. Hindi sapat ang isang malakas na tournament. Ang kailangan ay consistency at availability sa tamang panahon. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.